And welcome sa ating bagong series, no? Programming series muna tayo mga tropa, no? And today we will start to learn how to make websites or web apps, no? Ito ay disclaimer lamang, konting disclaimer mga tropa. Ito ay para sa mga beginner, no? Na gustong matuto or sa mga nag-aaral nag-aaral ng programming sa eskwela at tawag dito, kailangan nila ng pang capstone, pwede rin, gagana rin to, no? And to ano lang, to have a view kung ano ang ating pinaka magagawa sa huli is gagamit tayo ng medyo full stack development na to, no? Tatalakayin natin para sa front end and sa back end, no? So yung front end natin, which is HTML, CSS, and JavaScript. Then magkakaroon tayo ng back end. Medyo sa dulo-dulo pa to ng ating series, no? Gagamit tayo ng para sa SQL natin and PHP to save our data, no? Pero for now, tignan natin, sabi ni Google Chrome, no, kung ano ba ang HTML, no? So ang HTML daw, hindi to how to make lumpia. This is ano yun? Ano sabi ni hypertext markup language, no? So eto, ang hypertext markup language is ginagamit ng kung hindi man lahat, siguro mga 90+% ng lahat ng mga websites sa mundo ay gumagamit nito ng HTML, no? And ang susunod naman is CSS or cascading style sheet. Yan. Ito naman is yung nagbibigay ng design, no? Kung yung HTML is yung skeleton, ang cascading style sheet naman is yung magbibigay sa kanya ng mga colors, font sizes, mga paddings and margins, etc. No, etong cascading style sheet. And yung third language or yung third natin gagamitin is JavaScript, no? Kung kaya ko ba siyang i-spell correctly, yan. And yung JavaScript naman is eto, programming language and core technology of the World Wide Web, WWW, alongside HTML and CSS. 99% pala, of websites are use JavaScript on the client side for web page behavior, no? So napakalaki kung 99%, no? So halos lahat ng websites is gumagamit ng JavaScript. So anong kailangan natin para magsimulang matuto or pag-aralan itong front end natin na HTML, CSS, and JavaScript? Syempre kailangan natin Google Chrome. Ito. So halos lahat naman tayo meron Google Chrome. And yung susunod natin kailangan is editor or text editor. Ako personally, ginagamit ko ito, Visual Studio Code. Kung gusto nyo rin siyang i-download, search nyo lang yan siya. And then check natin, meron yan dito, ito, download for Windows, no? Or kung ano man, kahit anong text editor, pwede yan, no? Meron tayo dyang Sublime Text, pwedeng Notepad++, Notepad, pwede rin Notepad. Pero syempre, kung ipupursue natin yung programming natin is, mas maganda is meron tayong medyo upgraded or medyo techy na editor, text editor. Katulad nito, nakita nyo merong mga iba't ibang colors or something na makakatulong sa atin. Unlike sa Notepad, no, na black and white, no, medyo mahirap mag-code sa black and white. Doable naman siya, pero syempre, mas maganda na meron tayong ganito mga tropa, no? So, pag na-download nyo yan, ang makikita nyo dyan is ganito siya. Yan, ganito. Isa side by side, ay, ganito yan siya, yung unang Tapos, isa side by side ko lang siya with our Google Chrome. Yan. Uy, sulit lang. Yan. Medyo baliktad ang gusto kong mangyari. Wait lang. Kailangan ko siyang una to. Ito yung gusto kong sa kaliwa eh. Sorry na.
Yan. Tapos pangalawa tong Google Chrome. Yan. So, ang makikita nyo dito sa Visual Studio, eto, meron siyang nakalagay na open folder nandito, no. Actually, meron pa yan dito para update logs niya. Kinlose ko lang. No? So, una natin gagawin ay, meron na tayo, no, Google Chrome, and meron tayong text editor. Tapos, ang susunod natin, gagawa na tayo ng ating simple working folder or working setup natin, no. Gawa lang tayo ng folder sa ating desktop. Ano ko yung maganda? Siguro my web app na lang. Dahil ako ay nagtatrabaho bilang programmer. Disclaimer ulit, hindi ako professional na as in maraming alam, no. Meron lang knowledge, ganyan. So, gumawa na lang ako dito ng folder which meron pangalan na My Web App. And then, para sa ating working folder, gagawa rin ako ng other folders na makakatulong sa ating mag-segregate, no, or mag-filing ng ating mga iba't ibang file types, no. So yung una, CSS folder, understood na yan na lahat ng ating CSS files is ilalagay natin dyan. Ang pangalawa naman is gagawa rin tayo ng JavaScript folder. Siyempre, lahat naman ng JavaScript ilalagay natin dyan. And yung isa pa, pwede tayong maglagay ng assets folder. Dito natin ilalagay ating mga files like images, videos, music, yan, mga assets na pwede natin ilagay sa ating tawag dito, HTML or sa ating web app /website. And yung isa pang gusto kong ilagay natin dito is gagawa tayo dito ng next time na pala yun, no? So, eto lang muna yung tatlo na to, no? So, meron pa tayong mga ibang idadagdag na folder, pero dadagdag na lang natin sila pag kailangan na talaga, no? So, next thing natin na gagawin is i-open na natin yung folder na yon sa ating desktop. Eto, My Web App. Select lang natin yan. Tapos makikita nyo, andyan na sila, no? Oops, yes, I trust the authors. Ito yung parang sinasabi ko kanina, merong nakalagay dyan ng mga updates and etc. Kinlose ko lang yan. So, ito pala para sa mga katulad ko na gumagamit ng Visual Studio Codes or Visual Studio Code. Meron tayo ditong pwedeng gawin na extensions or i-download na mga extensions, no? So, pwede nang i-search kung ano yung mga magagandang dyan, tawag dito, extensions. Pero ang isa sa ko dito is yung ErrorLens. Yan, pwede nyo i-download yan. Actually, para siyang plug-in siguro ang tawag dito or kasama, no? Malalagay siya sa sa Visual Studio Code nyo, no? So ang ginagawa nitong ErrorLens na to is makikita nyo agad yung mga errors, no, on the go, no. Parang kahit hindi mo na siya i-run, parang nakikita na ni ErrorLens yung ilan sa mga error. Pero minsan may mga error na hindi nakikita ni ErrorLens, tapos pag run mo, mali pa rin, no. May mga ganun din yan siya. Then eto syempre live, hindi, mali yan, hindi yan, live server pala, live server, no. So eto naman is para lang siyang quality of life natin added, no, para hindi na tayo magre-refresh ng page pag may binabago tayo sa ating HTML file or CSS, no. So yung other ko dito is kayo nang bahala dyan, no, kung gusto nyo ba yan. Pero syempre makita nyo yan lahat, panoorin nyo. Prettier, pwede rin, okay rin to kasi pampaganda to siya ng ating spacing and etc. Tapos merong mga themes like Winter is Coming theme, siguro kay Jon Snow eto, no. Pero kayo nang bahala dyan. Basta ang masasuggest ko lang would be ErrorLens, live server, and eto isama ko na to, Prettier, no. And next, dito sa ating My Web App na folder, nakita natin meron tayong assets, CSS, and JS.
gawa na rin tayo dito. Click natin itong new file. Click natin. Gagawa tayo dito ng index.html. Bakit index.html? Hindi ibang pangalan. Bakit index yung pangalan? Gawa nung yung pag pumunta tayo sa isang website, halimbawa, google.com, no? Yung hinahanap niya doon, yung unang file na ilo-load niya is yung index.html, no? So, paano ba nag-google.com ka? Google.com. Anong nangyari talaga niyan? Wait lang, Google. Yan. Meron pa yan talaga ditong karugtong na /index.html. Diyan talaga siya na napupunta, no? Pag walang karugtong. Pero pag dinugtungan nyo, halimbawa bunny.html, diyan siya mapupunta, no? Pero pag wala kang dinugtong, mapupunta siya sa index.html, no? So, i-try natin to, no? Kung gagana ba to yung ating index.html. Paano? Katulad ng mga programming language. Kung nakapag-programming languages na kayo or nakapag-aral na kayo ng ibang programming languages, syempre ang inuna natin, hello world. Tapos i-save natin. And syempre, puntahan natin yung folder natin kanina, which is eto, my web app. Tapos, konting refresh ko lang kung anong mangyari. Tapos, open natin to. Tignan natin kung ano nangyari, no? So, eto siya. Hello world, si index.html. Pero mukhang ibang browser yung umano sa kanya, gumamit sa kanya. Dapat ko siyang i-open with Google Chrome. Iyan. So, gumana, no? Hello world natin. Yung kanina, sa ating extension na ano ang pangalan extension natin na live server, para pag na-download nyo na siya at gusto nyong paganahin, right click nyo lang dito sa ating editor, tapos open with live server. Parang ganyan siya, no? So, ang sabi yan, na-open siya. Ito yung live server natin. Pag binago ko to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at i-save ko, save, automatic na magre-reload. Pero it's a prank ata. No? Kasi ang sabi niya, live reload is not possible without a head or a body tag. No? So, ituloy na natin para makita natin yung nangyari sa live server. No? So, ang una natin gagawin, pag meron na tayong HTML, syempre, exclamation, tapos tab. Napakadali ng buhay pag meron kang editor. Hindi mo na kailangang i-type lahat ng mga tropa, no? So kasi ang gagawin mo dyan, ito-type mo pa to lahat para maano natin yung ating HTML. Pero for now, hindi ko na kailangan i-type. Ang ginawa ko lang is exclamation point tapos tab. Yan. Si ano na yung si Visual Studio Code na yung nag-type para sa akin. Hindi ko na inalam kung ano yung pagkakasunod-sunod na itong HTML tag, head tag, body tag, and closing HTML tag. Pero syempre, i-discuss natin yan. I-save ko lang to as hello world para makita natin yung live server. Yan. Nakakainis ha. Open with live server natin ulit. Nakakainis yun eh. So, meron tayong hello world dyan. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Nakita nyo? Yan yung gusto ko ipakita lang sa live server hype na yan. Mga tropa, tignan nyo ha. Pag nag-hello world ulit ako dito, tapos i-save ko, nag-automatic na siya. Refresh sa kabila, no? Ayun lang siya. So, i-discuss natin. Tuloy-tuloy na natin to. Discuss natin yung mga elements. Elements ang tawag sa mga nakikita nyong kulay red. No? Which is yung pinakauna, doc type, exclamation doc type, HTML. So, basically, sinasabi niya na lang dyan na ang document na ito, na index.html, is isang HTML. No? So, iti-treat siya ng browser as HTML file. No? Kailangan lang yan ilagay dyan sa pinakataas. Tapos, magsisimula ang lahat dito sa ating HTML tag na merong closing tag. Ito yung syntax ng mga elements natin. No? Parang ganito siya, no? Element, which is yung element
name, tapos meron kang content sa gitna, followed by slash element name, kung ano man yung pangalan ng element na yan. So meaning, ito nagsasabi na ang susunod na content is ganitong klaseng element. Aaralin din natin yung iba't ibang elemento na yan, mga tropa, no? Sa gitna, ito yung pinaka-content, no, ng ating element, and then yung last part would be the closing tag na meron lang slash, tapos element name naman. Ito yung pinaka-syntax ng ating mga HTML tags or HTML elements. No? So kung mapapansin nyo, ganun lang din yung ginawa ni Visual Studio. Meron tayong opening HTML tag. Sa pinakadulo, merong closing. No? So next, meron siyang head tag and body tag. No, so ito sa head tag, dito natin ilalagay yung ating mga meta tags. Medyo upgraded na to, upgraded lessons, pero ang sinasabi lang nito is yung car set is UTF-8, no. So meaning meron tayong iba't ibang mga character set or yung mga letters, characters, punctuation marks. So ang set nun is ito yung pangalan, no. So merong iba't ibang mga car set, no, pero yung pinaka ginagamit natin dito is UTF-8 na. So next tag natin is yung viewport, which is meron lang siyang content na may initial scale na hindi na yan masyadong importante, mga tropa, ano. Nilagay na lang yan dyan ni basically ito yung sa lang kung anong device yung gamit nyo, no? So ewan ko kung matatalakay natin yan, pero sana wag na, no? So yung pangatlong tag natin is yung title tag na meron dito sa content niya is document, and then i-close niya. So etong title tag na to, kung mapapansin nyo, is yung nandoon, eto, nandoon sa taas na yan. So kung pinalitan natin to, gawin ko tong my web app at i-save ko, mapapansin nyo, nagbago yung nakasulat doon, no? So kung meron kayong mga palaging pinupuntahang websites, anong website yan? Siyempre, google.com, ganyan yung nakikita nyo, parang ganyan, di ba? So yun yung title tag. So ikaw, kung gumagawa ka ng application para sa iyong thesis or capstone project, pwede mong ilagay dito yung title ng inyong proyekto. Yan. Kung ano man yan, kung anong klaseng system, pwede nating sabihin payroll system, mga ganyan. Pwede yan, no? Para alam kung anong tab ito, kung anong title ng tab na yan. So yung next, tapos na tayo sa head tag. Next natin is yung body tag natin. Ganun din, meron din siyang opening body tag and closing body tag. And then yung nasa loob niya, which is yung content, ito na yung nakikita talaga dito sa pinakamalaking space na to, yung white space na to. Pwede tayo ditong maglagay ng kung ano-ano, no? So i-discuss natin yan sa ating number 3, which is discussing the elements, no? Yung mga elements na kanina na nabanggit, which is yung HTML, yung head, title, body, bukod dyan, meron pa tayong mga iba't ibang elements, no? So i-try natin yung isang element na to, which is laging nakikita sa mga tutorial. Ako yung nanonood din sa YouTube ng mga tutorial, and nakikita ko bakit lagi kaya itong sinasama ng mga nag-tutorial yung heading tag, which is yung H1, no? Heading 1. So pag i-save natin, makikita niya magkakaroon siya ng kakaibang font size, and medyo bold siya, no? Unlike yung kanina, yung hello world kanina na parang walang dating-dating, yan, maliit na text lang siya. Pero nung nilagay natin siya sa loob ng H1, nagkaroon siya ng mga kakaunting lakas, no? Lakas ng font size, lakas ng tawag dito, parang naging bold na siya, no? Meron siya, no? So ang nangyari dito, dahil nasa loob siya ng H1 tag, nire-render or binabasa siya or piniprint siya ng browser natin as header 1. No, so ito yung parang
siguro masasabi nating standard display ng heading 1. At yung heading 1 na yan, pwedeng maging ano yan, hanggang 6, no? So kung mapapansin nyo, parang ang bilis ng pangyayari sa akin. Kasama yung sa Visual Studio Code, no? Nag-alt shift down ako. Alt shift down. Ginanyan ko. Kaya na kopya. Pero kung wala kayong ganun, i-copy paste na lang, pwede din yan. So papansinin natin, yung H1 hanggang H6, pag i-save natin, nag-iiba, no? So nag-iiba siya ng font size, depende kung anong kung anong heading tag, header tag siya, no? So yung 1 being yung siya yung pinakamalaking tag, and then yung 6 yung pinakamaliit, no? Dako naman tayo sa susunod kong i-discuss, which is nakikita ko rin sa mga tutorials na akin napapanood, which is yung paragraph tag. Ang paragraph tag is P, as in paragraph, and then i-close natin siya using /P, no? Yan. This is a paragraph, kung alam ko yung spelling, no? Save natin. Parang walang nangyari, mga tropa, no? Parang same lang siya dito sa Hello World, no? Pero ang paragraph tag naman is isang semantic tag, kung tawagin, no? Para malaman mo or malaman ng browser na etong sa loob na to is parte siya ng isang paragraph. I-try natin gawing lorem, siguro 25. Yan. Save natin. So mapapansin nyo, ano ba yung lorem na yung ginawa ko, no? Etong lorem ipsum na to is magagawa mo siya parang random text lang siya, no? Para lang hindi ka na mag-type ng paghahaba-habang mga letters. Type nyo lang lorem space lorem, then kung number, kung ilang words ang gusto nyo, pwedeng 500. Tapos pindutin nyo tab. Yan, magkakaroon siya ng 500 words, no? So medyo mahaba yan. Okay na sa akin yung 25. Yan. So personally for me, hindi ko masyadong nagagamit yung paragraph tag gawa ng web apps, kasi yung mga nagagamit namin dito, and hindi siya maano sa words, no? More on inputs talaga yung nagagamit ko dito sa aming munting company, no? And then meron pa tayo, gusto ko rin i-discuss yung isa sa mga pinaka nagagamit kong element, which is yung div tag, no? Which is basically pang divide division or container ng kung ano-anong mga elements and contents, no? Itong div tag na to, this is a div tag. Yan. Kung mapapansin nyo, ganun lang din. Halos walang pinagkaiba or wala talaga siyang pinagkaiba sa ating pag walang element na itong hello world na to sa pinakataas, na parehas lang din na nangyari. Pero this would magkakaroon siya ng malaking part, no, sa pagdi-divide or pagpo-portion ng ating structure, no? So pwede natin siyang gawing lalagyanan ng mga elements, and pwede natin siyang gawing container. Yun nga, container and lalagyanan is iisa lang. Bali yun ang pinaka ano ko sa kanya, gamit, no? And then after that, gusto ko sanang ipasok na dito yung HTML parent dash child relationship. Oh no, may relationship na agad. Parent-child relationship, which is basically nakita na natin kanina. So saan ang relationship? Eto, tropa, no? Kung mababasa yung HTML tag na to, ayan siya, di ba? Meron siya sa loob na head tag and body tag, no? Sino ba ang parent sa dalawa? Yung HTML ba? Yung head ba? O yung body, no? Syempre yung HTML, tropa, no? So yung parent element would be the container of its
children element. So ang direct child niya is etong dalawa, yung head tag and yung body tag. No? So para mas madali natin siyang ma-locate or ma-distinguish, lagyan natin siya ng spacing. No? It's either tayo sa akin, tab sa akin, or space. Pero syempre, kung gagawa kayo ng project, make sure na kung ano yung spacing nyo para ma-locate nyo yung, or para mag-add kayo ng child or children, is pare-parehas, no? Sa inyong all throughout the project. Para hindi kayo malito. Kasi halimbawa, minsan yung iba, isang space lang. Tapos yung iba, tab. No? E di magkakanda, ano kayo, lito-lituan. And then, meron pa tayong napansin, yung head tag, meron din siyang children, which is yung meta, tsaka yung title. No? So, pwede pala na yung child is magkaroon din ng another child. No? Siyempre, gano'n naman talaga pwede naman sa tao. No? So, meaning, yung HTML tag na to is, ang anak niya si head tag, tsaka si body. No? And then yung si head tag, may anak pa, si meta, tsaka si title. Ganun siya mag-structure ng HTML. Meaning, sa loob ni head tag, meron pa tayong mga ibang elements or ibang tags. No? Sa loob ni body, meron pa tayo dito mga H1 hanggang H6. Andito rin si P, andito rin si div, which are mga children ni body tag. Makakatulong to yung parent-child relationship na to ng ating mga elements. Once nag-a-apply na tayo ng tawag dito ng CSS and JavaScript natin, no? Kasi basta malalaman natin yan, no, mga tropa.